Hi, hello. My name is Raymond R. Sakal. Ayos yung napanood ko yung video na to. Yung video na to. Parang tinamaan ako na binigyan ako ng parang mission pero hindi ko nagawa. Binigyan ako ng vision about hell, kung paano ka mapunta doon, anong mangyayari sa iyo kapag tinapon ka na ng isang anghel. Nung nakita ko yung anghel na hawak-hawak yung isang tao, tinapon niya doon sa bangin, yung parang sa Sparta, yung sa 300 na palabas, yung ganong butas, pero mas malaki pa doon. Tinapon yung kaluluwa doon, yung basta yung isang tao, tapos mga ilang minuto pa bago ka bumagsak doon sa lawa ng apoy. Yung lawa ng apoy yun yung sasalo sa lahat ng mga nahuhulog doon ng mga tao. Hindi ka direkta na babagsak ka doon sa lupa o ano bang semento ba doon. Babagsak ka doon sa lawa, napakalawak na lawa. Tapos kapag bumagsak ka doon, siyempre nag-aapoy yun. Lahat ng tao doon sumisigaw. Yung iba lumalangoy. Tapos yung iba papunta pa talaga sa ilalim yung pagbagsak lang, kasi kung gaano daw kalaki yung kasalanan mo, ganun daw kalalim yung pagbagsak mo doon sa lawa na apoy. Tapos kapag lumangoy ka, parang ilang kilometro pa yun yung layo ng lalanguyan mo papunta doon sa bangin o pangpang, ano tawag doon. Tapos doon pag nakarating ka man doon, tapos kung makita ka ng isang demonyo, sasaksakin ka ng trident, yung parang sa Aquaman, yung ganun, sasaksakin nga doon, tapos itatapon ka naman palayo, pabalik doon sa lawa. Kapag di ka napansin ng isang demonyo, tapos nakaakyat ka doon, yung ibang demonyo kapag nakita ka nila, doon ka nila paparusahan, sasaksakin, pupugutan ng ulo, kakainin, gagahasain. Yun yung isa sa mga nakikita ko. Meron akong nakita doon na mahilig siyang, parang trabaho na niya nung pumatay ng tao na binabaril sa ulo, parang hitman ba. Tapos yung tatlong demonyo, hawak-hawak yung tao, tapos pinahiga yung inilagay nila yung ulo doon sa anvil, yung gawaan ng espada, yung tawag doon. Tapos doon nilagay yung ulo, tapos hinampas ng malaking maso. Tapos yung ulo nawasak, yung mga mata yun tumilapon. Yun yung isa sa yun yung kasalanan niya, kasi mamamatay tao siya. Isa yun sa mga nagawa niya. Ayun, pinipigilan ako tuloy. Tapos marami doon yung mga disobedient na mga anak, mga bata pa, mga 7 years old pataas, yung mga hindi na, yung laging nagmumura din, yung laging nagsasalita ng mga hindi kaya-ayang mga salita. Actually guys, kasi yung pinanood ko yung video ng babae, kasi yun nga, may mission din siya. Ewan ko kung matawag itong mission, pero gusto ko lang sabihin at paalam sa inyo na yung impyerno po ay totoo. Yung mga demonyo po doon ay totoo. Paano ba nabuo yung demonyo? Paano ba sila gumalaw? Alam nyo guys, yung mga salita nila, kung magiging kutsilyo yon o espada, kapag nagsabi sa sayo ng bad words na isang litra lang,
pag tinamaan ka doon nung salita na yon, talagang masakit po kahit salita nila, kahit sigaw nila, yung sigaw nila, kahit isang salita doon talagang napakasakit. Ramdam ko yun, yung nakikita ko yung ganon sa imagination ko. Iwan ko kung naniniwala kayo, hindi, bahala na kayo. Tapos pagkatapos nung parang magsawa na sila sa'yo, pipila ka naman dun sa sa pintuan. Yun nga guys, pipila ka dun sa mga pintuan kahit milyon pa yung tao, ilang milyon pa yung nakapila, parang wala kang kasama, pumipila ka lang dun. May pintuan doon na napakalaking pintuan, parang nasa mga 50 floor yung taas. Tapos yung buong palibot niya guys, yung paligid niya, puro apoy, mga apoy. Doon ka pipila ka, mapasok ka doon. I don't know guys. Siguro pinapakita niya to kasi darating na siya. He's coming. Yun lang muna sa ngayon guys. Bye.